po sa gabing ito, kayo po'y mag-aaral muli na yung banal na salita. Dalahin ko po, Panginoon, ang pagsama mo. Maraming salamat po. Kayo po, Panginoon, ay humihingi ng tulong sa iyo sa pag-aaral po namin ng banal na salita. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa akin ng mensahe. Gamitin mo po daloy ng pagpapala. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating text ay Ecclesiastes chapter 3 verse 1 hanggang 3 hanggang 4. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang, panahon upang mamatay, panahon sa pagtatanim, panahon upang bunutin ang itinanim, panahon ng pagpapatay, panahon ng pagpatay, panahon ng pagpapagaling, panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo. Yun ang ang paksa natin ay bawat bagay may panahon. Ang maganda rito sa binasa natin ay hindi eternal. Gawa ng kung walang panahon at tumama sa atin yung problema na yan, ay mahirapan kita at kuan. Yang walang panahon ay walang araw, walang panahon ay may gilangat ang Diyos ay nagbigay ng sa bawat panahon ay may oras, may araw at natatapos. At katulad halimbawa sa problema natin, kung hindi nilagyan ng Diyos ng panahon itong ating panahon na inadaanan ngayon, eh kawawa naman kita at eternal. Dito lang naman sa lupa ang may panahon at may oras ay. Sa kabilang buhay wala yan ay. Sa mga eternal na bagay wala, katulad sa ang Diyos eternal. Dapat natin maintindihan ang salita ng Diyos eternal. Ngayon, kung halimbawang itong nangyayari na ito oras, itong inakaharap natin problema ay matatapos at doon pala natin malalaman na magpasalamat sa Panginoon sapagkat tinapos niya yung panahon na problema natin. Ngayon, dapat nating maintindihan halimbawa sa maigit talaga yung nagabasa halimbawa sa law of traffic. Pagka hindi mo alam yung law of traffic, pag pula, huwag kang matuloy at pula eh. Pag birdi, doon ka pa lamang. Pag dilaw, ibig sabihin maghahanda ka doon sa kung ano yung malabas na kulay roon. Ngayon, sa salita ng Diyos, meron ding binigay ang Diyos na book of law na dapat nating sundin kung ano yung nakalagay dito. Kaya dito sa Genesis chapter 22, ang sabi sa Genesis chapter 8 verse 22, ang sabi dito ay habang ang lupa ay nanatili, ang pag-asik at ang pag-ani at tapos dito ang taglamig, ang araw at ang gabi ay hindi nahinto. Ibig sabihin, sa bawat panahon, pinakita dito na talagang may panahon ng paghahasik. Ibig sabihin, sa panahon ng paghahasik, ikaw ang magbigay. Diba, magatanim ka. Ikaw muna magbigay para dumating yung pag-ani, umani ka. At hindi lamang halaman ng panay ang inatanim. Mayroon dalawang klaseng inatanim ang tao na hindi lang halaman kung hindi yung mabuti at masama. Halimbawa, sa pag-aaral, gusto mong umani na maganda, kailangan mo magsikap ka. Gawin mo yung nararapat doon sa panahon na ikaw ay nag-aaral, huwag kang magaloko. At gawa ng bawat panahon ay may araw at bawat oras ay may panahon at may araw ay. At mahalaga pahalagahan mo yung nadaan na oras. Kung halimbawa, sa bawat oras, dapat alam mo yung agawin mo sa bawat oras. Gawa ng pag lumipas yung panahon na yun, hindi na mabalik yun. At pag pinakawalan mo yung panahon na ikaw ay dapat mag-aral na maigi at hindi ka nag-aral na maigi, nakawala na yun. Eh di, pagdating ng pag-ani,
Hindi ka ngayon makakaani na maganda gawa ng doon sa panahon ng pag-aral ay hindi mo inayos ang pag-aral mo ay. Sa bawat panahon ay may oras, may araw. O, ang binigay sa atin na sa oras 24 hours. O, tapos sa araw naman ay na araw. O, tapos may buwan. O, 12 buwan. Kaya mamimili lang ang tao kung anong agawin doon sa bawat panahon na nadaan. Ngayon, dito naman sa tweet, sabi dito mayroong taglamig. Oh, may araw at may gabi. Ibig sabihin, hindi lang puro gabi, hindi lang puro araw. Ibig sabihin ay, pagdating ng araw, marating ang gabi, marating ang araw, paulit-ulit lang yan. Eh ngayon, pagka nagtanong kita, saan ka nagasimula yung umaga? Yung alas 6 o alas 6 o alas 5. Eh, pag pinag-aralan natin, nagasimula sa alauna ng madaling araw ay doon nagasimula yung araw ay. Kaya laay gabi pa, pero paglipas ng oras, nagiging yung magagawa ng nagasimula doon sa alauna ay paggabi, hating gabi, pagpatak ng alauna, eh di doon magasimula ang kinabukasan yung araw, kaya laay gabi pa, pero pag kinuhan mo, makita mo, madating na may umaga pa rin. Kaya dito sa ating napag-aralan ay ipinakita ng Diyos sa atin na doon sa bawat pangyayari, kung may panahon, at kung kita'y magawa ng mabuti, doon sa panahon na ibinigay sa atin ng Diyos, pag-aaral, kung ba, 5 taon, ayusin natin yung 5 taon na yun. Huwag kita magalok po roon. At pagdating naman ng araw, ginawa mo yung mabuti, maani ka naman. Sabi, may panahon ng tag-ani ay. At doon sa panahon ng tag-ani, ay maganda nga anihin mo. Eh ngayon, dito naman sa atin sa panay, sa nangyayari sa atin sa coronavirus, ay sabi naman dito sa panay, sa Santiago, chapter 1, ay ganito. Mga kapatid ko, ituro ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa risaling pagsubok. Yun. Ang dapat naman natin response dito sa panahon ng coronavirus na ito ay, ang sabi dito ay ituring na lamang na sabi dito ay kapag ituring ninyong ang sabi buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Ibig sabihin ay sa bawat nangyayari, dapat alam natin kung ano ang magiging perspective natin sa pagharap doon sa coronavirus na yan. Ang sabi dito sa inabasa natin ay, sabi ito ay harapin may kagalakan. Hindi pala sinabi ng Diyos na malungkot. Sabi harapin na may kagalakan. Pagkatapos ang sabi dito ay nagbubunga ng pagtitiis. Kailangang pagtiisan pala talaga yung nadating na coronavirus. At ang tamang response ay harapin na may kagalakan sapagkat yung narating na coronavirus ay ang sabi dito ay ituring na may kagalakan upang makaharap kayo sa sari-saring pagsubok, no? Ibig sabihin ay yung panahon ng coronavirus, may panahon na nadaan na may coronavirus, ang sabi dito ay harapin na may kagalakan at sapagkat yung dumating na yun ay pagsubok pala sa ating mananampalataya. Hindi lang sa ating mananampalataya, kung hindi sa lahat ng tao na tinamaan. Ngayon, dalawang klase ang response ng tao. Hindi niya kayang harapin yung nangyayari na yan kung hindi niya alam ang salita ng Diyos kung paano i-response yung nangyayari. Ngayon, sa ating mananampalataya, palibas nag-aaral ng salita ng Diyos, ang sabi dito, harapin na may kagalakan. Yun ang response natin dapat. Sapagkat yung nangyayaring coronavirus na yan ay hindi naman eternal ay.
hindi naman eternal kung hindi natatapos. Ang sabi doon sa binasa natin. At ang sabi dito, yamang inyo nalalaman na ang pagsubok ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. O, yung pala naman ay, yung palang nangyayari na yung tawag dito, pagsubok sa pananampalataya, na sabi doon ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang sabi dito ay, at inyong hayaan na malubos ang pagtitiis ang mga gawa nito upang kayo'y maging sakdal. Yun naman pala eh. Para naman para kayo maging sakdal. At ang sabi dito, sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yun ang sabi. Kaya dito sa ating napag-aralan ay kanyang itinakita lang ng Diyos na sa atin na hindi eternal yung nangyayari na pandemic kung hindi may oras at may panahon. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sapagkat binigyan ng oras at panahon yung nangyayari. Ngayon, meron pa akong isang talata na banggitin sa inyo. Ang depensa pala diyan, pag dumating nga, halimbawa, ang tao, pag walang alam ng salita ng Diyos, doon sa nangyayari na-stress, na-stress siya. Pag na-stress siya, magkakameron siya ng problema, kung ano-ano, agawin niya. Gawa ng, wala siyang trabaho, na-stress siya. Ngayon, ang sabi ng doktor, ang isa raw na paraan para hindi katamaan yan ay, sabi doon ay, kailangan daw malakas ang resistensya mo. Ngayon, nakita ko kung paano malakas ang resistensya nating mananampalataya para tayo hindi tamaan ng yan, ay nakita ko yung isang sagot sa kwan ay sa Kawikaan chapter 18 verse kwan ay 22. Ang sabi dito ang isang mabuting gamot ay ang masayahing puso. Kaya pala pagkahalimbawa kung gusto natin na hindi kita tamaan yan, ay maging masaya pala kita. Miski may narating na COVID-19 na yan. Sapagat ang sabi ng doktor, pag malakas ang immune system mo, hindi ka tamaan. Ngayon, ang pampalakas ng immune system, ikaw ay maging masaya. Sabi dito, gamot ang masayang puso. Sabi dito, isang mabuting gamot ay ang masayang puso. Sabi dito, at yung palang stress, sabi dito, ngunit ang bagbag na diwa, ang buto ay natutuyo. Yung pala, nagkakasakit pala lalo pagka inaisip yung yung mga pangit na bagay na katulad ng halimbawa, ma-stress ka doon sa nangyayari. Hindi ka pala talaga dapat ma-stress. Dapat pala alam mo ang response doon sa nangyayari. Ang isang paraan pala, para ikaw ay lumakas ang immune system, maging masaya ka, sapagkat yung magiging masaya, ang sabi dito ay gamot. Hindi ka pala dapat ma-stress. Ngayon, ano ang gawin mo para maging masaya ka at ikaw ay maapektuhan ng masayang puso para hindi ka maapektuhan ng stress, para ikaw ay mayroon ng gamot pag masayang puso, di wala kitang gagawin kung hindi magbabad sa presensya ng Diyos. Sapagkat yung masayang puso ay nakukuha lang sa pagbababad sa presensya ng Diyos. Di kaya, punuin mo ng sound yung kuwan mo na masayang awitin yung loob ng bahay, mapatugtog ka. Maraming paraan kung paano ka masaya Pangalawa, awitan mo ang Panginoon. Yun ang isang alam kong paraan para sumaya ang puso mo Pag masaya ang puso mo, makikita mo ay gamot, tatanggal yung stress, at ang inapagaling nung masayang puso ay yung ang inapalakas ay espiritu. Gawa ng soul, body, and spirit kita Ngayon, pag malakas ang ang
ang espiritu mo, yung immune system mo, malakas, gawa ng, kung ay, masaya ka eh. Sabi ng Diyos ay gamot eh. Kaya ako may COVID-19 man, kung sakali mang meron, hindi ka maapektuhan, gawa ng, hindi lang ang pagkain ng pampalakas sa immune system ay pagkain ng gulay, ayos yun. Pero ang pinakang isa na paraan, yung malakas ang espiritu mo. Malakas na ang immune system ng katawan mo, pamagitan ng gulay, masarap na pagkain, at malakas pang ang espiritu mo, hindi ka natamaan ng coronavirus. Gawa ng dalawa ang malakas ay. Malakas yung immune system mo, katawan pagkain ng gulay, malakas pang espiritu mo dahil nasa presensya ka ng Diyos, masaya ka, eh di kasama mo yung nagsabi na nagbigay ng oras at panahon, kasama mo yun, yung eternal, eh di wala kang hindi ka naapektuhan gaano ng problema. Kaya dito sa ating pinag-aralan, makikita natin na magpasalamat kita sa Diyos sapagkat yung araw, oras at panahon ay ibinigay niya dito sa lupa. Hindi niya ginawang eternal. Gawa na kung ginawa niyang eternal, eh di yung problema natin, sagupain natin ang eternal. Wala kitang katapusan sa pag-lockdown. Eternal ay. Yun ang dapat natin pasalamatan sa Panginoon. Yung mga bagay na law na binigay ng Diyos sa atin na dapat nating gawin. Alam mo, dito sa ating pinag-aralan, sa Biblia ay mayroong natawag na utos. Kapag utos yung nakinig mo, ay gawin mo. At kapag babala, paghanda ka. At kapag aral, ang napakinggan mo, ay ipamuhay mo. Kaya ito na pakinig natin, ay doon sa bandang huli para sumaya ay utos. Sabi dito, ulitin ko, ang masayang puso, ang sabi dito, isang mabuting gamot ang masayang puso. Kung gamot yung masayang puso, edi gawin natin, maging masaya kita sa pamamagitan ng paglapit sa presensya ng Diyos. Pananalangin, pagbabasa, pag-awit, pagpupuri, gawin natin yung mga bagay na gusto ng Diyos. Para yung gusto naman natin makuha na maging masaya, na depensa sa coronavirus, na gamot, eh hindi kita maapektuhan. Kaya sa gabing ito, pasalamatan natin ng Panginoon sapagkat sa kabila ng tayo ay marap sa maraming pagsubok, ipinakita naman sa atin ng Diyos na dito sa ating pinag-aralan ay huwag kitang mag-alala sapagkat sa lalong madaling panahon, sa panahon ng Diyos at sa araw ng panahon na gusto ng Diyos na alisin, ay mangyayari sapagkat siya ang nagbigay ng panahon, siya rin nakakaalam kung kailan niya aalisin yung problema natin. Ang mahalaga, alam natin, yung tamang response doon sa nangyayaring coronavirus na inakaharap natin. Ngayon, sa gabing ito ay tatanungin ko kayo kung ano-ano ang ipapanalangin natin at pagkatapos nito ay mananalangin uli ako. Pero pagkatapos ito, yung mga prayer request natin na naalaman ay ating ipanalangin sa ating bahay-bahay. Sapagkat ang kailangan natin ay panalangin sa panahong ito. At ipanalangin din natin ang maraming tao, hindi lang kita ang ipapanalangin natin, sarili natin, kung hindi yung maraming tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Eh ngayon, ako muna ang kasabi ng prayer request ko. Ang prayer request ko ay